Maritime Organization. Nakatutok din sa atin yung AMSA. Binigyan sila ng warning noon, yung Australian Maritime Safety So, ang dami Agency. na Marami na tumitingin sa nakatutok kanila. sa atin kasi nga tayo #1 supplier ng mga marino. I heard very expensive ang pagtatayo ng training because yung Simulator. simulator is very expensive. Sa isang negosyante na gusto mag-invest o kaya magtayo ng isang training center, eh hindi biro ang gagastusin. How much is that? O paano nyo babawiin yan? Baka naman doon sa mga bayad ng mga nagtitraining, mga trainees diyan, nagfa-follow din ba sa kalakaran, sa batas kung magkano yung ang dapat i-charge o kayo ang pwedeng magdikta kung how much is the fee that you're going to charge doon sa mga trainees? Para sa mga bagong training centers, at least tinitignan namin yung mga current na prices ng mga existing training centers. And then sinusundan na lang namin yon, and then nagbibigay din kami ng mga introductory prices. So we should expect na medyo matagal-tagal yung return of investment namin. So kailangan maprotektahan namin yung integrity namin para hindi kami maipasara kung may mga violations kaming gagawin. Okay. Engineer, in addition to that, please. O yun na nga, sa ngayon, stricto na masyado. Kasi sa Maritime Training Council, no, may mga tauhan din sila na gumagawa ng inspection. Aside from that, may mga tauhan din ang Professional Regulation Commission kung talagang ito ba'y tinutupad mo. Ngayon, kung nag-invest ka ng sa halaga ng mga 50 million at tapos isasara ka, ay 50 million? ay, sisiw na sisiw yan. So, hindi biro. Sisiw na sisiw yung 50, sisiw pa yun. Pwede pang tumaas. Yeah. Yes, ma'am. Makita mo yung ibang training centers, 100 million, something like Kasi that. ang laki. Mangangailangan ka ng napakahabang space, napakalaking space para doon sa training mga na mga Equipments. estudyante. Yeah, yes. Yung mga training equipments, bawat course, iba-ibang equipments ang kailangan. So this is the problem kapag mga more or less mga ilan kung ROI ng mga ganito. Abutin na siguro mga 3 taon yung ROI, gano'n. 3 to 5 years. Yeah, pero kung depende yun, kung nakita ng mga estudyante, ng mga marino, na yung training mo ay maganda naman, may natutunan naman talaga sila, eh dadami ang iyong estudyante. Kapag dumami, I think within 1 year, bawi na rin yung ano mo. Sa ngayon, ilan mga training schools do we have? Training centers? Marami na rin. Hindi na kailangan magdagdag. Dun sa mga bagong courses na ini-implement ngayon ng MTC, kailangan pa ng karagdagang mga training centers. Oo. Pero may mga training centers na hindi nagpa-follow ng standard o talaga completely natakot na sila because of the warnings? Sa mga training centers, medyo mahigpit na sila ngayon. Pero sa mga eskwelahan, ang masasabi ko, may mga eskwelahan pa rin na hindi pa rin sumusunod talaga sa ano. Okay. Nahihirapan lang ang CHED na magpatupad nito sapagkat alam mo naman na marami rin mga may-ari ng eskwelahan na mga congressman. Now, ngayon, kapag ikaw naman ang commissioner o chairman ng CHED, kapag sinabi sa congressman na to, sige, magkikita na lang tayo sa kongreso sa budget hearing at bibigyan ko ng budget ng piso lang sa 1 taon ang CHED. Ikaw kaya Matatakot ka? Hindi ka matatakot. Okay. So, Engineer, I want your message dun sa ating mga kababayan bago ko hinga ng mensahe yung ating panauhin. Dito sa pinag-usapan natin, ano yung important message na gusto mong bitawan sa kanila? Yan gusto ko kasi hindi naman trabaho ito talaga ng PRC lang. Hindi rin ito trabaho ng United Filipino Seafarers. Although alam naman ninyo na ako kapag kami nangyayaring hindi maganda, mga anomalya sa ating industriya, ay nandyan kagad ako na tinututukan ko kagad to. Ang akin naman sana, tulungan nyo naman ako na kung maaari, may makita kayong pagkakamali dyan, ipaalam nyo kaagad ipaalam nyo kaagad sa amin at saka sa buong industriya. Katulad lang nito nangyari, no? Yung eskwelahan ng PMI. Sinira yan, no? Sinira yan ng Commission on Higher Education. Ang problema, yung kanilang mga estudyante ay inabsorb noong isang eskwelahan na walang accreditation. So, anong mangyayari doon? Kaya nga, kawawa yung mga estudyante noon. Ilang taon, di ba? Isang semester, 6 na buwan. Pero ang masabi ko, kawawa naman itong mga estudyante na to kasi nagtayo sila ng eskwelahan na wala pang accreditation sa CHED. So, dapat hindi ganon.
kailangan may accreditation ka muna Bago ka mag-operate. bago ka mag-operate. Lakas ng loob naman na nagtayo na yun, engineer. Wala kang accreditation pagkatapos ang lakas ng loob mo mag-operate. Abogado kasi siya eh. Kaya kapag merong mag-question sa kanya, didemanda niya. Wow. Pero ako, Ang in-expose ko gusto to. naman. In-expose ko to. At nang in-expose ko, sabi niya, yung daw mga articles na sinulat ko at yung letter na sinulat ko sa CHED. At pati, pinaabot ko na sa ating presidente, no? Si Secretary of Labor, Secretary of Transportation, no? Department of Transportation, yung bagay na to. Sabi niya maliciously, wow, yung aking pagpuna na ikaw ay nagtayo ng eskwelahan na walang Walang license to hindi, operate. walang na masama malicious doon. Walang masama doon. Kasi sabi niya, they were not the one who lured the students from PMI. They didn't go there, no? Lure them to enroll in their school. Well, ang masabi ko naman, kung mayroong isang batang babae na 15 anyos, hindi naman ikaw lumapit sa iyo, papatulan mo ba? Ayan. Kung mayroon na mabibenta sa iyo ng shabu na halagang 500,000 pero worth 10 million ang street market noon, bibilhin mo ba? Oh, that's a good question. Yan ang ano ko. Yeah. Kapag mali talaga yan. Huwag nila dapat gawin. Okay. Engineer, thank you for that. And we have also Engineer Aquino. What is your message po? Baka mayroon kaming hindi pa naitanong. Alam ko mayroon kaming hindi naitanong. Ano yung gusto nyo, importanteng gusto mong mensahe para sa ating mga nanonood? Yes po. Unang-una gusto ko i-address yung hanging question nyo kanina tungkol sa integrity ng mga license ng mga Pinoy. Pero I'd like to give as a short background. Okay. About 30 years ago, wala pang standard yung mga maritime education and training natin dito sa Pilipinas. Now, ang laki na ng improvements na na-implement ng gobyerno sa maritime industry natin. That is for with the help, of course, of the international community. No? So as of now, ang current status, more than about 70% ng active seafarers ay puro Pinoy. So you could just imagine the role of Filipino seafarers sa buong maritime industry worldwide. No? So you could just imagine what if kung wala ng Pinoy dyan. So para sa ating mga marino, ang laki ng responsibilidad na ginagampanan natin dito. Ang ganda ng role natin. So dapat pagbutihin na natin. Okay, well said. Maraming salamat, Engineer Aquino, sir. Maraming salamat sa inyo. President po siya ng isang training center. Maraming salamat. Engineer, wala ka namang nakakalimutan na batiin? Yung mga nanglalansi sa'yo. Hindi na. Yung mga gumagawa ng mga kalokohan, yan sinasabi ko sa kanila, you can run, but you can't hide. Yan. Hahabulin ko talaga kayo kahit saan man kayo pupunta. Oo, dapat gumagawa ng mabuti para at least. Hindi ko sila habulin. Yan. Okay, that is At the wala message. pa kong hinabol na hindi ko dinurog talaga. Pinulbos. Pinulbos ko. Pinulbos ko talaga Pwede yung pala- mga pwedeng gumagawa gamitin. ng masama. Yung pulbos pwedeng gamitin sa mukha. Okay, we don't have time but on Wednesday we invite them again na panoorin po ang segment ng Tinig ng Marino. Marami po kayo ditong matututunan, especially yung mga kamag-anak at maging yung mga marino natin na nandito, nakadaong ang kanilang mga, nakastay sila for a vacation. At least may mga dagdag kayong malalaman dito po sa aming pinag-usapang Tinig ng Marino. Ilalagay ko to sa YouTube, itong ating program, no? Yun, Para naka-YouTube. makikita nila kung kailan nila gustong makita. Ay, salamat naman po. Maraming salamat mga kasambahay. Muli po, this Wednesday we invite you to join us again.